mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Please continue. Okay. Nabigyan ka ba o na-awardan ka ba ng DPWH project ni Bryce? Wala po kaming na-award na project dahil hindi nga po kami natuloy na mag-bid, Your Honor. So kasi again for the last time, pinalalabas kasi ni Bryce Hernandez ng text message ay patungkol sa akin. Okay? Very clear yan. Pero mismo ang taong kausap sa text ay nagpapatunay na kayo na wala naman akong kinalaman dyan. Wala Please po. confirm. Your Honor, ang usapan pa lang po namin is magkakaroon pa lang po ng joint venture para po mag-qualify po kami. And for that, sa ganyang pagkakataon po kasi, meron pa pong invitation to bid. And hindi ko pa rin po alam kung ano yung project specifically dahil nga po over the phone lang kami nagkakausap. That's why I want to send a staff para po mas malaman mabuti ano ba yung project na sasalihan po namin na for the joint venture agreement. Before you proceed, Senator Jinggoy, the committee welcomes DOJ Secretary Crispin Boying Remulla to the Senate. Thank you. Thank you. Thank you, You have your Mr. 5 Chair. minutes. Yeah. Wala pa siguro 5 minutes to Mr. Chair. Bibilisan ko lang. In the meantime, Secretary Vince Dizon and ED David, maraming salamat po sa inyong dalawa. Maraming salamat po. At pagka kami po ay naimbita na ulit, babalik po kami. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mr. Chair. Senator Rafi. Mr. Chair, itong mga nakaraang linggo lumabas sa mga nakakabahala ng mga kwento sa likod ng mga flood projects ng gobyerno. Ang pagkagahaman ng mga tao sa likod nito ay di ka panipaniwala. Suntok sa buwan, ika nga. Patong-patong na kasinungalingan, panlulokot, pagnanakaw sa bayan. Isang salita lang po ang pwede kong magamit dito, oportunista. Basta pwedeng pagkakitaan, gagawin ng lahat para may sakatuparan ng kanilang masamang balak. Mr. President, sa interview ni Mr. Curly Discaya kay Julius Babaw, sinabi niya na dati iniisip niyang pumasok sa simbahan at magpare. Sana para daw makatulong siya sa kanyang pamilya at kikitain niya sa mga donasyon. So, ibig sabihin, kukupit siya doon sa mga limos para ibigay sa kanyang pamilya. Yun po sabi niya. At sabi rin niya, siguro hindi rin talaga pinagkaloob ng Panginoon dahil hindi maganda ang kanyang intensyon. Buti na lang.